Napalpal na rin po mga kababayan sa wakas. Ito si VP Inday Sara Duterte. Ito si Claire Rain Castro. Dahil ang sabi kasi ni Claire Rain mga kababayan ay etong si Sara Duterte, puro na lang po na. Eh, siyempre, pupunahin kayo dahil kapuna-puna. Ang sabi naman ni VP Inday mga kababayan, ay ikaw Claire Rain Castro, ang iyong bunganga ay ang mga lumalabas ay puro basura. Garbage in, garbage out. Paano daw niya mapupuri itong singagba mga Ito kasi si Claire Castro, laging puro against Duterte yung kanyang mga sinasabi doon sa press briefing. Sabi niya kay Claire Castro, manalamin ka at sabihin mo yan sa mukha mo, salamin. Na sa halip na manira ka sa iyong kalaban, pagtuunan mo na lang ang iyong trabaho na ilahad sa mga tao ang mga nagawa ng iyong Pangulo kung Walang masasabi. Panoorin niyo pa mga kababayan. Dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin. Pumunta ka sa harap ng salamin. At sabihin niya yan, Ang pangit mo! Ganyan. Pero in fairness mga kababayan, may maganda itsura si si Claire Claire Rain Castro. Ang pangit sa kanya mga kababayan, ang kanyang bunganga. Yung mga words na lumalabas sa kanyang mga bunganga. na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban. Hindi yan mangyayari, Sara, dahil sa tingin natin mga kababayan, talagang sinadya siyang ilagay dyan para mang-asar. Para mang-alas ka. Ng aking boss at ang sasabihin ko lang ay Wala nang nagawa di ba? aking boss para sa bayan. Apparently, wala kasing ginagawa yung Wala kasing Tama. ginagawa. si BBM para sa aking bayan. Kaya Knockout kagad. Magaling talaga to si BP Sara. wala ding masabi yung taga-pagsalita. So, sabi ko nga, garbage in, garbage out. Garbage ang pumapasok, garbage din ang lumalabas sa kanyang bunganga, basura. Hayaan na natin yan si Claire Rain Castro mga kababayan dahil ika nga sa kasabihan, kapag gumagawa ng kamalian ang iyong kalaban ay just remain silent. Hayaan yung sirain nila ang kanilang mga sarili. Okay, ma'am, next question, ma'am. Your question. VP Sara, what can you tell us about the meeting de Avance today led by Kimer Olaso with your presence here in Zamboanga City? And you also mentioned na dapat kikilangin talaga ang kandidato, lalo na ang abilidad nito anong meron. At saka hanapin ang kulang sa kaawat. Yes ma'am, oo. Kasi narinig ko kanina, tinatanong ko yung mga tao kung magkano natanggap nila sa AKAP. 10% na lang ang natitira dyan. Ito na ang flagship ng Marcos administration mga kababayan. Ayuda. At ito ang purpose nila mga kababayan para sa eleksyon. 10,000 galing sa taas. Mapupunta yan sa tao. 1,000 na lang. Maraming dinadaanan yan Tapos, tinanong ko kung magkano tanggap nila sa AIX, sabi nila 2,000. Wala namang AKAP na 1,000 at AIX na 2,000. Andun sa kanilang guidelines, 10,000. Ma'am, kahit saan mo tingnan sa budget at sa DSWD. So, dapat yung mga tao dito sa Zamboanga City, hinahanap nila na saan na ba yung kulang o balanse. Noong Andun na. Yan ang problema, no? Naasa na yung mga tao sa mga ayuda-ayuda na yan. Hindi ang mga tao ang Yung mga nagtatrabaho, yung kawawa, nagbabayad ng tax, pero doon na pupunta sa mga taong Ang AX. 1,000 na lang. ang AKAP na hindi nila natanggap, saka yung AIX. Parang pang vote buying na lang talaga, di ba? 1,000, 2,000 ang vote buying. Tama nga, parang nagagamit sa politika. nagawang legal na rin yung vote buying dahil dyan. At What can you tell about Team Zamboanga here in Zamboanga City? Mention na kailangan kikilangin talaga anong abilidad ng isang kandidato. Opo, hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito, kaya minabuti ko na tumulong sa bayan sa pamamagitan sa pagpapaalala sa ating mga botante, sa ating lahat, kung ano ba yung mga mali natin lagi kapag dumadating ang halalan. Unang-una, yung pag natutuwa tayo, sumasayaw, kumakanta, ibinoboto na kaagad natin. Hindi natin tinatanong kung Sample si Bong Revilla dyan, nagbudots lang. ano bang nasabi nito noon na nagginawa na niya ngayon. Pangalawa, yung malalaking politiko na pamilya. Sabi ko nga, hindi dahil Sara Duterte ang nakatayo dyan, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo, ano bang abilidad, ano bang kapasidad ng tao na yan. Hindi porket Marcos. At Iboto niya na. pangatlo, yung
Paulit-ulit, ma'am, na vote buying. Nakailang eleksyon na tayo na tumatanggap paulit-ulit. ang mga tao. Init siguro dyan, pawisan si BP, oh. Pero ganito pa rin ang bayan natin. In fact, worse. Mas malala pa yung problema natin ngayon. Sa tingin natin mga kababayan wala talagang solusyon yung vote buying. Right now right now. Mangyayari. Nagagawang legal na eh. Yan talaga mga Dahil sa mga ayuda eh. Anong gawin ng gobyerno para mapigilan ito? Pailalim yan mga kababayan Pero ang advice lang natin alam natin mga kababayan, marami dito makakatanggap ng bilihan ng boto. Tanggapin nyo mga kababayan pero iboto nyo. Tanggapin nyo, pera natin yan eh. Pera ninyo yan. Tulong sa bayan. Pero Hindi iboto nila nyo talaga yan, yung mga kababayan, nasa kung puso sino ninyo. binoto mo. Dahil yung vote buying mga kababayan, sinadya yan ng mga gobyernong mga politicians pala mga kababayan na gustong manatiling mahirap ang ating bansa. Dahil habang naghihirap ang ating mga kababayan, nandyan talaga yung vote buying. Yan ang purpose nila para mabili ang boto mga kababayan. Kawawa. Kaya ayaw nilang umunlad ang mga Pilipino mga kababayan. Gusto nilang manatili ito mahirap para madali nilang bilhin sa panahon ng halalan. Sa halip na babangag mga Sa kababayan. illegal na droga, sa kriminalidad, sa kagutuman, ma'am, ng mga tao at sa kahirapan. Kahirap. Next question, Kuya Casimiro, ABS-CBN. Your brother is alleged there are over 100 Hindi ko alam, ma'am, kung anong purpose nila. Ano kayang purpose sila mga kababayan na nagpadala ng mga Malamang i-raid nila yung bahay ni FPRRD. Sino bang punteriya nila? Malamang Si kung ano man IPRD makikita nila doon, ba dagdag nila yung sa ebidensya nila sa ICC. Kung ano yung purpose nila. Ang purpose nila, ma'am, is manggulo sa election namin. Pero sana wag lang tataniman ng kung ano-ano. Sana. yung mga staff and ano mong rate sa bahay? Kasi yung Hindi ako nagsabi na merong magre-raid. Sabi ko nga, pwede lang ako manghula kung bakit dumating yung mga staff at mga CID. Although maraming tao doon sa labas ng bahay ni FPRRD. Pero syempre pag may pupunta doon yung mga pulis, wala talaga magagawa yung mga yun. Hinuli nila si Kibuloy mga kababayan. And then the second time, yung dudukutin na nila si PRRD. Inull out dahil doon sa naiya mga kababayan naglanding si PRRD. And then right now, andyan na naman. Sa tuwing dumarating ang mga kababayan, mga staff sa Davao City, mayroon silang pinaplanong masama. Laban sa mga Duterte Dahil malapit na ang Makakampi. eleksyon, malamang para manggulo. Okay, Sa last Davao question, City. Alex, Times of London. Alex from the Times, London. Can you talk to Madam Vice President? You get the votes you need in the Senate for the impeachment trial. How are you confident you will get the senators elected you need to help you in the impeachment trial? About impeachment na tinanong ng foreigner mga kababayan. I've been thinking about that. I leave it up to the lawyers to prepare for the impeachment. They've been preparing for it since Kung ano man mangyayari sa impeachment, tayo ang talo. Taong bayan talo pag natanggal si Sara Duterte. Wala nang ibang tatakbo na maayos pamalakad. A lot of some commentators are saying that this election is because of the impeachment trial is a fight for your political life, for political survival, because you could be barred. Do you see it that way? No. No. As I said in the stage earlier, I will not talk about my impeachment because people might think that this is about my interest. I told them that you just leave the impeachment to me and I am at peace. I am at peace. Kung ano ang mangyayari. Whatever the outcome of the impeachment. Walang mawawala. will be, O yun. Hindi kawalan ibig Walang sabihin, mawawala mga kay dito, kababayan, Sara. Kung ma-impeachment siya o hindi. Kawalan Yun. ito ng sambayan ng Pilipino dahil wala nang pag-asa mga kababayan. Our last chance. Last card natin si BP Sara. be acquitted or guilty. I have already accepted that. The two possibilities. This is about politicians and the administration promising to the people that they will deliver genuine public service. As an example, this is about the 20 pesos per kilo rice that was a promise in 2022 that they remembered yesterday and now Kahapon lang, they've na-remember? forgotten about it one day after. Nakalimutan Hindi na agad. genuine yung ganong klase ng ano. Hindi ba? Band-aid solution lang yun. Dapat, ang matagalan sana dapat.
Okay. You mentioned kanina po sa stage about this big political dynasty. What are your thoughts po sa pagpapasa ng anti-political dynasty? Wala akong problema, ma'am, magpasa na Hindi yan papasa sa Senado at sa Kongreso dahil ang mga boboto mga kababayan is may political dynasty rin. batas sa anti-political dynasty. Kasi ako man ay galing din sa ganyan na pamilya at nakikita ko din kung paano nakukontrol yung politika sa buong Pilipinas dahil lang sa tumatakbo na lahat, ang asawa, ang anak, ang pinsan, ang kapatid, lahat ay Example na lang mga kababayan ha, itong mga pakyaw. Okay lang sana kung abilidad ng mga Duterte mga kababayan Pero mga Pacquiao, at yung mga kababayan, kapatid ni Pacquiao, Manny Pacquiao, sumabit. Pero ang kaso ngayon mga kababayan, ewan sa kawa ba yun? O sa ombudsman? tumatakbo. Kahit walang abilidad, walang kapasidad para mamuno. Ma'am, latest sa Davao, yung mga, amidst this mga issue na magre-raid ng CIDG, saan sa tingin niyo po ito nanggagaling, ma'am? Yung ibang sinasabi could be from your local rival Last question. Davao, although PNP has already denied the said raid po ng CIDG. Well, sa raid, wala akong information. Pero kung merong mang raid, hindi din ako magtataka. Dahil nakita naman natin kung paano ang pulis sumasali. Kung magkaka-raid man, hindi talaga mapigilan ng mga tao. Kahit maraming tao doon sa labas ng bahay ni Digong, talagang hindi nila mapigilan yun. Natin sa impeachment, papakita namin lahat ng ginawa ng PNP sa akin. With pictures, with witnesses, with evidence na ginagamit ang Philippine National Police sa politika. So, Grabe no, yung kung ano man yung ginawa nila noon, lalo na sa mga di ba, sa gobyerno na binadagdagan yung sweldo para di ba? Tapos iba yung nangyaring kabaliktaran yung binalik doon sa kay Digong. Iba yung kung anong kabutihan ginawa niya, buti na lang meron talagang wala. bagong CCTV si Arnie, so nakita niya talaga kung paano ang walang hiyaan na ginawa Walang hiyaan. sa kanya. Grabe. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.